Pagkatapos ng eleksyon, ang dami niyong ginawa, pinakulong niyo pa si Tatay Digong, doon niyo na-realize na maraming nagmamahal kay Tatay Digong. Maraming nagmamahal kay Digong. Kaya kayo natalo. Nung natalo na kayo, nagbago na si Chis Escudero. Natalo na eh. Kinakailangan ko nang iligtas yung aking presidency. Nanliligaw si Chis Escudero. Marami yung Duterte Black. So congratulations sa mga namumuno, no? Nanguna daw po ang Pilipinas. Grabe naman. Nanguna ang Pilipinas sa buong mundo sa mga bansang mapanganib para sa seguridad ng turista. Batay sa pinakabagong inilathalang comparison online platform na HelloSafe, no? Ayon sa nasabing online platform, nasa 82.32% ang banta sa safety index ng Pilipinas na sinusundan naman ng Colombia na may 79.21% at Mexico na nasa ikatlong pwesto na may 78.42%. Ano po ang sinusukat po dito? Yung safety po ng mga turista. Nangunguna na. Anong gagawin natin? May pagkakataon ka na sana, Mr. President, di ba? May pagkakataon na po sana kayo. Kala ko ba cabinet revamp? Kala ko ba recaliber? May isa pang termino bukod sa recaliber eh. May sinabi si BBM na kaya niya pinag-resign lahat ng kanyang. Ito po, isa po yung tourism, yung bumabagsak na tourism po natin na hindi masolusyunan. Nakakatuwa po, no? Bakit daw ganun ang notification? Hindi ko po alam. Yan po ay sa YouTube. Nakakatuwa po na may pagkakataon na sana tong ito pong gobyerno natin na makapagpanibagong reset, di ba? Reset, recalibration, kaya pinag-resign ni BBM. Dahil the people have spoken, di ba? The people have spoken. Ngayon po, karamihan po, majority, talagang overwhelming. Ang pagkakalam ko, 2 cabinet secretary lang ang tuluyan ng tinanggal. Si Minardo Guevara at saka po to sa DNR. Mukhang yung DNR, mukhang i-assign pa sa iba. Hindi po natin alam kung ma-assign sa iba o patuloy. Eto na sana yung chance nyo. Di po ba? Napakasimple lang po naman kasi. Ang performance rating po, halimbawa po, bumababa ang ating tourism. O katulad po niyan, paano nyo po papaliwanag yan na mabagsak ang turismo ng Pilipinas? Babagsak pa lalo dahil sa rating. Nangunguna tayo sa pinakamapanganib. Grabe, no? Pinakamapanganib na lugar para sa turista. Breaking record lagi eh. Congratulations, Mr. President. Lagi tayo nangunguna sa mga negative. Negative. Isa pa po, yung sa education system natin, no? Solusyonan nyo po, hindi po yung ibabalik lang sa dati. Kasi narinig ko po to, okay na po tayo sa tourism, Nabasa ko kay Jinggoy na gusto nang ibalik ni Jinggoy na tanggalin na yung mga senior high school dahil buhat daw ng nagkaroon ng senior high school. Bumababa naman pa rin ang kalidad ng ating edukasyon. Ito po yung problema dyan eh. Kaya po nagkaroon ng senior high school sa totoo po para po tayo makatalima dahil ang buong mundo po, yung buong mundo po, paalam lang natin dito sa mga magigiting nating senador at congressman, yung buong mundo po at that time, ngayon,
ang basic education 12 years, no? Kaya po yung mga graduates po natin, napipilitan pa pong mag-aral pag nag-abroad sila, doon sa pinuntahan nilang lugar, napipilitan pa sila mag-aral. Wala pong problema yung yung may diferensya ba yung 10 years at 12 years? May diferensya po yan. Very practical po yung 12 years. Kasi po, hindi na po nako-question yung graduates natin kasi 12 years na yung ating basic education. Nag-adapt lang po tayo sa international standard. Ngayon, kung mababa pa rin po yung kalidad ng ating edukasyon despite po, naka-content made for kids ka kuya, talaga? Paano ba yung content for kids ba ako? Paano mo nalaman? Teka nga, ayos ko nga yung naka-content for kids daw ako. Baka may napindot ako. Niloloko ko nito ni Okay na yan, talagang konti na lang nanonood sa akin. Talagang konti na lang nanonood sa akin. Dadami rin yan. O, kita mo nga, number 1 ka na. Kaya pala 2 lang nakalagay sa view. Hindi po ako naka 4 kids. Ayan, no? Is not made for kids. Okay na. Sige, balik na po tayo. Dadami din niya kasi simula pa lang natin. Kayo naman, no? Wala pa tayo 10 minuto eh. Tingnan nga natin. Kasi simula pa lang natin. Okay. Mag-1 nga po kayo kung okay pa po o kung okay pa tayo, mag-1 lang po kayo. Okay na? Nag-1 na po kayo? Ayan, maraming salamat. Okay, punta na po tayo, no? Balikan na po natin tong mga iba pang balita. Ito po yung mga dilawan. Nakakatawa po itong mga dilawan, kakamping, mga makakaliwa. Hindi nga tayo hindi nga ako naka 4 kids. Tinignan ko na eh. Okay, ito po ang sabi, no? Ayon po kay Heyderian, back in 2001, people power when Trapo senators tried to block opening the seal that contained key impeachment document. Now, the allegation is that my Team Piatos blocking event just a basic trial per constitutional duty. Ayan. Sabi naman po ni, 'di ba? Pinapaalala po ni Heyderian na noon daw pong 2001, kaya raw po nagkaroon ng people power 2, ay dahil po sa ayaw pabuksan yung envelope, yung sealed envelope. Envelope ba o box? Nakalimutan ko na kung box o envelope eh. Basta nakasilyado yun. Ayaw pong pabuksan ng tapos sumayaw-sayaw pa si Tessie Aquino Oreta, no? So dahil diyan nagalit yung mga tao, nag-people power. Pinaalala lang ni Heyderian. Okay, ayon naman po kay Christian Esguera, mga senador, harapang ginagago ang mga Pinoy. Yan. Hindi ba kayo nababastos? Para bang iniinsulto nyo intelligence namin dito? Pinagmumukha tayong lahat tanga? Bitaw ni Fox First Podcast, Christian Esguera. Alam niyo itong mga dilawan at kakamping at mga lagi po nila, sila lang po ang apektado. Sila lang po no?
Sila lang po yung apektado. Lagi po nila sasabihin, mga Pinoy, lahat ng Pinoy, ginagago mamamayang Pilipino. Ha? Pinagmumukha tayong tanga. Pinagmumukha tayong lahat na tanga. Lahat? O kayong mga dilawan lang? Hindi kami affected. Okay. Battle yan ng mga senador sa pangunguna. Ang linaw-linaw ng sinabi ni BP Sara. Ano po sabi ni BP Sara? Gusto niya matuloy yung impeachment. Yung mga abogado niya, gumagawa ng paraan para technically dismiss agad, no? Ma-dismiss. Sabi ni BP Sara yan noon, technically, marami silang hakbang na ginagawa para unang salang palang dismiss na agad. Pero sabi ni BP Sara, kasi mga abogado sila eh. Ako naman, kung ako masusunod, sabi ni BP Sara, gusto ko matuloy yung impeachment. Una, malilinaw niya yung pangalan niya, di ba? O malilinaw. Kasi wala naman talagang ebidensya yung mga yan. Ikalawa, gusto niya ng bloodbath. Masaktan na yung masasaktan. Gusto niya yan. Mapahiya tong mga nag-aakusa sa kanya. So sa kampo po ng mga Duterte, wala kaming tagapanood lang kami, popcorn lang po kami ngayon. Parang yung away yung away po ni Claire Castro tsaka ni Sir Raulo Manuel. Wala rin po kami pinapanigan dun. Nag-aaway po, di ba? Si Claire Castro tsaka si Manuel. Popcorn lang po kami. Popcorn lang kami. Tagapanood lang kami. Wala kaming titignan diyan. Wala kaming papanigan diyan. Magsabong man sila. Ngayon, etong mga dilawan na to, pumapalag sila. Alam nga naman pakialaman natin yan. Bahala Senado dyan. Di ba? Teka, may sisilipin lang po ako Baka tama nga, ayaw nang mag-advance nung ng 200. Eto naman po, kaya yan yung pattern nila Pag apektado silang mga dilawan, sasabihin nila taong bayan, tayong lahat. Lagi sila nakikisama. Hindi nila suluhin. Tayo alam natin Duterte lang yung apektado. Yung ginawa nila kay BP Sara na impeachment. Duterte lang apektado noon. Pero sila pag naapektuhan sila sa mga nangyari, taong bayan ang apektado. Taong bayan pala kakampi nyo, bakit hindi kayo nanalo? Teddy Casino, bakit hindi ka nanalo? Sabi ni Teddy Casino, pinigilan ng Senado noon ang impeachment ni President Estrada. We all know how that went. #EDSA. Ito naman po, sabi ni Odi Guimora. Ito po yung mga director ng mga chatro. Huwag kalimutan na nang pinagtakpan ng 11 senators ang ebidensya para ma-impeach si Erap, nagka-EDSA 2. Pag hinarang nitong Senate ang impeachment ni Sara Duterte, lalabas uli tayo para patalsikin sila. Di ba? Chatro, no? Lalabas uli tayo para patalsikin sila. Okay po. Popcorn. Popcorn lang po kami. Pero okay. Okay pa rin sa amin yan. Kahit popcorn kami. Di ba? Popcorn kami. Papatalsikin nyo si BBM. Sino magiging presidente pag pinatalsik nyo si BBM? Si Sara Duterte. Kaya ayos na ayos po sa amin niya. Pabor na pabor sa amin niya. Walang kahirap-hirap. Mag-EDSA kayo, papatalsikin nyo si Marcos.
presidente si BP Sara. Alang-alamang kayo maging presidente. Ha? Sino ba patatalsikin? Pwede mo patalsikin yung vice president? Siyempre, yung namumuno. Wala rin. Ito pa isa. Si Jobber Laurio. Ba? Si Jobber Laurio, nabuhay na uli Baka gusto ni Cheese na mag-EDSA 4 sa Senado. Mag-EDSA 4 daw sila sa Senado. Hindi na EDSA 3, EDSA 4 na siya kagad. Marcha na ba papuntang Senado? Magmarcha lang kayo, manunod lang. Teta Limcaw ko. If the plans, ito yung kore-kore, rin to, dilawan din to. If the Senate PH plans to kill impeachment trial against Sara Duterte through delaying tactics, can we just have the current SBB impeached instead? Kung gusto, maraming paraan. Pero kung ayaw, ang tatamad ninyo. Kumbatibos, Magsayo Frederick. Yan. Alam niyo, sa totoo, nakakatawa lang itong mga dilawan, kakamping, makakaliwa. Akala mo talaga may mga puwersa Kami nga, sinubukan namin mag-rally sa EDSA Shrine, Palaki ng palaki yun. Tinitiyak ko sa inyo, hindi nyo nakaya yun, yung rally namin. Bakit po kayo nakikialam sa Senado? Yun yung problema namin sa inyo Hayaan nyo sila diskarte ng Senado yan Di ba? Meron ba kayong pake dyan? ang gusto kasi ng mga to, impeach nila si BP Sara tapos walang gagawin yung mga senador. Pwede sana yun. Si Escudero, ito talaga ang ginawa ni Escudero para kayo po. At ito rin ang ginawa ninyo. Papaunawa ko rin yung mga ginawa ng mga dilawan. Ang akala ninyo, kakampi nyo si Escudero, di ba? Hayaan lang. Isasalang yan after ng election. Di ba? Bakit kayo pare-pareho? Paniniwala nyo kasi matatalo yung mga Duterte. Paniniwala nyo kasi walang papasok sa mga Duterte. Kaya kayo pumayag kay Chis Escudero. Si Chis Escudero din naniniwala ko, akala niya mananalo rin yung BBM. Sino po mag-akala na matatalo yung mga BBM senators? Ang lakas po sa papel. Real talk po tayo. Ang lakas po, wala kang itulak sipain Kaya kita nyo yung launching ng alyansa. Ano sabi ni BBM? 12-0. Hindi katulad ng mga kalaban nila, mga mukhang pinabili lang ng suka. Hindi katulad ng kalaban nila na hindi makabuo ng 12. Etong mga to, sabi ni BBM, pinagmamalaki niya. 12-0 ang habol. 12-0 ang target nila. Pwede ba mag 12-0? Pwede. Ang lalakas sa mga initial na survey, 2 lang ang pumapasok, medyo palaglag pa si Bongo at si Bato. Yan ang katotohanan. Pati kayong mga kakamping, kayong mga dilaw, kayong mga makakaliwa, naniniwala kayo na mananalo yung mga bataan ni Marcos. Kaya, kung mananalo ang mga bataan ni Marcos, tuloy ang impeachment kay BP Sara, matatanggal si BP Sara. Kaya nga hindi nyo pinalagan after election na lang. Kasi kahit na anong kwenta nyo, 3 lang ang matitira sa PDP. Si Bato, si Bongo, tsaka si Robin Padilla. Pasok na pasok, impeach si BP Sara. Yan yung before election. Pagkatapos ng eleksyon, ang dami nyong ginawa, pinakulong nyo pa si Tatay Digong, doon nyo na-realize na maraming nagmamahal kay Tatay Digong. Maraming nagmamahal kay Digong.
Kaya kayo natalo. Nung natalo na kayo, nagbago na si Chis Escudero. Natalo na eh. Kinakailangan ko nang iligtas yung aking presidency. Nanliligaw si Chis Escudero. Marami yung Duterte Black. Nililigawan ni Chis Escudero. Ano ang hindi nyo maunawaan dun? Si Chis Escudero, very daring sa kanyang panliligaw. Ito, ino-offer ko. Ito, regalo ko sa mga Duterte Black para manatili nyo ko, iboto nyo ko Senate President. Kung ang kalaban niya si Tito Soto, talo na si Tito Soto. Correct, masyadong tuso. Kayo pa ba? O kaya nyo ba sagutin yung sinasabi ni Chis? Sanay kasi kayo na binibigay sa inyo in silver platter. Lahat ng gusto nyo, binibigay lang sa inyo. Katulad nito. Alam nga naman paboran kayo ni Chis Escudero. Nanganganib yung kanyang pagiging Senate President. Kinakailangan niya ng boto ng Duterte Black para mapanatili siya. O ano pa ba ang pinakamaganda para makuha niyang Duterte Black? Hindi matuloy ang impeachment. Ngayon, nung na-realize ninyo, teka muna, mukhang iba na kinikilos ni Chis Escudero. Mukhang hindi na namin kakampi to. Tsaka kayo pumapalag ngayon. Tsaka kayo nagsasalita ngayon. Bakit hindi? Bakit kami? Wala kami magagawa eh. Ayaw namin na Kung yan ay ginawa, kung tinuloy nila yung impeachment, tinapos nila bago yung eleksyon, dalawa lang o tatlo lang yung senador namin. Tatlo lang yung senador natin doon sa Senado. Mali sila ng tansya eh. Kayong mga congressman na may kasalanan, gusto nyo palang impeach si BP Sara eh. Bakit hindi nyo minadali? November pa lang, meron na. December, meron na. O di tinrabaho nyo na sana December. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.